Magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Mula Luzon, Visayas, Mindanao, ang ating mga bagong kaibigan. Isa pong magandang gabi sa inyong lahat. At sa lahat naman po ng ating mga kaibigan na sa ibang panig ng daigdig, yung mga nasa ibang bansa, isa pong magandang umaga, tanghali, gabi, hapon sa inyo pong lahat dyan. Sana po lahat tayo ay nasa mabuting kalagayan lamang. Pinupuri ko po ang Panginoon sa oras na ito kasi hindi po siya nagpapabaya sa ating mga buhay. Pagpasensyahan nyo na po yung background natin mga kaibigan ha. Kasi kanina nandoon po ako sa terrace para mga halaman po sana ipapakita ko sa inyo. Kaya lang po talagang hindi oobra. Grabe po kaingay talaga dito sa aming lugar. At ngayon po mga kaibigan ay muli ko po kayong inaanyayahan na magbukas po ng ating mga Biblia. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Genesis chapter 36. Ang title po nito, Ang Lahi ni Esau. Sabi po dito, ito ang mga anak ni Esau na tinatawag ding Edom. Ang napangasawa ni Esau ay mga Kananiya, si Ada, anak ni Elon, na Hiteo, si Abolihama, anak ni Ana at apo ni Sibion na Heveo, at si Basimat na anak naman ni Ismail at kapatid ni Nebayot. Ang anak ni Esau kay Ada ay si Eliphaz, kay Basimat ay si Reuel, at kay Aholibama ay sina Jios, Jalam at Kore. Silang lahat ay pinanganak sa Kanaan. Nang ibang lupain si Esau kasama ang kanyang mga asawa, mga anak, mga tauhan, pati ang mga baka, at dinala ang lahat ng ari-arian. Iniwan niya si Jacob sa Kanaan sapagkat ang lupaing ito'y hindi na sapat sa mga kawa nila sa Seir na nirahan si Esau. Ito ang mga anak ni Esau, ang pinagmulan ng mga Edomita sa kaburulan ng Seir, si Eliphaz, anak kay Ada, at si Reuel kay Basimat. Ang mga anak naman ni Eliphaz ay sina Teman, Omar, Sifo, Gatam at Kinas. At si Amalek ang naging anak ni Eliphaz kay Tima. Ito ang mga apo ni Esau kay Ada. Ito naman ang mga apo ni Esau kay Reuel na anak ni Basimat, Nahat, Zera, Sama at Miza. Ang mga anak ni Esau kay Aholibama, anak ni Ana at apo ni Sibion ay sina Jios, Jalam at Kore. Ito ang mga pinuno sa lahi ni Esau, Teman, Omar, Sifo at Kinas, Kore, Gatam at Amalek, mga anak ni Eliphaz na kanyang panganay at apo ni Ada. Sila'y naging pinuno sa lupain ng Edom. Naging mga pinuno rin sa lupain ng Edom sina Nahat, Zera, Sama at Misa na mga anak ni Reuel. Sila ang mga apo ni Esau kay Basimat. Sina Jios, Jalam at Kore ang naging pinuno sa mga anak ni Esau kay Aholibama, anak ni Ana. Ang mga iyan ang naging pinuno sa lahi ni Esau. Ang lahi ni Seir. Ito ang mga anak ni Seir. Ang Horiolutan, Sabal, Sibion, Ana, Dison, Iser at Disan. Sila ang mga pinuno ng mga Horeo at Taal na tagaroon. Ang mga anak ni Lutan ay sina Hore at Himan. Si Tima ay kapatid na babae ni Lutan. Ito naman ang mga anak ni Jubal, Alian, Manabat, Ibal, Sefo at Unam. Ang kay Sibyo naman ay sina Aya at Ana. Si Ana ang nakatuklas ng mga init na bukal sa ilang samantalang inaalagaan ang mga asno ng kanyang ama. Ang anak ni Ana ay si Dison at ang kapatid nitong babae na si Aholibama. Ang mga anak naman ni Dison ay sina Himdan, Isban, Itran at Kiran. Sina Bilhan, Saavan at Akan ang mga anak naman ni Iser. At ang kay Disan ay sina Hus,
at Aran. Ito ang mga pinuno ng mga Hureo sa lupain ng Seir ayon sa kanilang angkan: Lutan, Subal, Sibion, Ana, Dison, Iser at Disan. Ang mga hari ng Edom, ito naman ang naging hari sa lupain ng Edom. Bago nagkaroon ng haring Israelita, si Bela, ang anak ni Beor, ay naghari sa lungsod ng Dinaba. Pagkamatay niya, pumalit si Jubab, na anak ni Zera, taga Busra. Nang mamatay naman si Jubab, pinalit si Husan na Timanita. Namatay si Husam at humalili naman si Hadad, anak ni Didad, na tumalo sa mga Midyanita sa lupain ng Moab. Avit ang tawag sa kanyang lungsod. Pagkamatay ni Hadad, siya'y pinalitan ni Samla na taga Misrika. Si Saul namang taga Rehobot sa Euphrates ang sumunod na namahala pagkamatay ni Samla. Pagkamatay ni Saul, ang naghari ay si Baal-Hanan na anak ni Akbor. Pagkamatay ni Baal-Hanan, pumalit si Hadar. Ang ngalan ng lungsod niya ay Pau. Si Mehetabel na anak ni Matred at apo ni Misahab ang kanyang asawa. Ito ang mga liping nagmula kay Esau ayon sa kanilang tirahan: Tema, Alva, Jitet, Holibama, Ila at Pinon, Kinas, Timan at Mibsar, Magdiel at Iram. Ito ang mga bansa ng Edom ayon sa kanilang tirahan. Si Esau ang pinuno ng mga Edomita. Chapter 37. Medyo mahaba po mga kapatid, yung 36. Si Jose at ang kanyang mga kapatid. Si Jacob ay nanatili sa Kanaan sa tinirahan ng kanyang ama. Ito ang kanyang kasaysayan. Nang si Jose ay 17 taon na nag-aalaga siya ng kawan kasama ng kanyang mga kapatid sa ama at mga anak ni Bilha at Silpa. Alam niya ang masasamang gawain ng kanyang mga kapatid, kaya ang mga ito'y isinumbong niya sa kanilang ama. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose. Mga kaibigan, gusto ko lang pong sabihin na ito pong si Israel ay dati po siyang si Jacob. Yan. Verse 5, minsan na naginip siya at lalo silang namuhi nang ito'y sabihin niya, na panaginipan ko, wika ni Jose, na tayo ay nasa bukid at nagbibigis ng trigo. Tumayo raw ang aking binigkis at yumukod sa paligid nito ang inyong mga binigkis. Ano? Ang ibig mo bang sabihin ay maghahari ka sa amin? Tanong nila. At lalo silang nagalit kay Jose. Na naginip uli si Jose at isinalaysay sa kanyang mga kapatid. Nakita ako sa aking panaginip na ang araw, ang buwan at 11 bituin ay yumukod sa aking harapan. Sinabi rin niya ito sa kanyang ama at ito'y nagalit din sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng ama. Kami ng iyong ina't mga kapatid ay yuyukod sa harapan mo? Inggit na inggit kay Jose ang kanyang mga kapatid, hindi naman ito maubos maisip ng kanyang ama. Ipinagbili si Jose at dinala sa Ehipto. Nasa Sikem ang mga kapatid ni Jose at doon inaalagaan ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel, gumaya ka at sumunod sa iyong mga kapatid. Opo, tugon ni Jose. Sinabi pa ng kanyang ama, tignan mo, kung sila'y nasa mabuting kalagayan, bumalik ka agad. At nang malaman ko, lumakad nga si Jose. Lumapit siya sa Sikem, sa lambak ng Hebron. Nakita siya ng isang lalaki at tinanong kung anong hinahanap niya. Hinahanap ko po ang aking mga kapatid na nagpapastol ng aming
kawan, tugon niya. Saan ko po sila makikita? Sinabi ng lalaki, umalis na sila at ang dinig ko'y sa dutan pupunta. Sumunod si Jose at natagpuan nga roon ang mga kapatid. Malayo pa siya'y natanaw na ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, ayan na ang mga mapanaginipin. Patayin natin at ihulog sa balon at sabihing sinila ng mabangis na hayop. Tignan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip. Narinig ito ni Ruben at binalak niyang iligtas si Jose. Sabi niya, huwag nating patayin, huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay, ihulog na lamang natin sa balon. Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinubdan nila ito at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismailitang mula sa Galaad. Ang kanilang mga kamilyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Judah sa kanyang mga kapatid, wala na tayong mapapala kung patayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismailita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo. At sila'y nagkasundo ng malapit na ang mga ngalakal, iniaho nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak at si Jose dinala ng mga Ismailita sa Ehipto. Pagbabalik ni Ruben sa balon. Nakita niyang wala na roon si Jose. Sa laki ng kanyang pagdaramdam, ginahak niya ang kanyang damit. Lumapit siya sa kanyang mga kapatid at ang sabi, wala na sa balon si Jose. Ano ang gagawin ko ngayon? Nagpatay sila ng kambing at itinubog sa dugo nito ang hinubad na damit ni Jose. Pagkatapos dinala nila ito sa kanilang ama at sinabi, nakita po namin ang damit na ito. Tignan nga ninyo kung ito nga sa mahal ninyong anak. Nakilala niya agad ang damit. Kanya nga ito. Pinatay ng mabangis na hayop ang anak ko. Pihong nagkaluray-luray ang kanyang katawan. Ginahak ni Jacob ang suot niyang damit at nagpamigkis ng kayong itim. Ipinagluksa niya ang mahabang panahon ang kanyang anak. Inaliw siya ng lahat niyang mga anak, ngunit patuloy ang kanyang pamimighati. Sinabi niya, mamamatay na akong nagdadalamhati dahil sa pagkawala ng aking anak na ito. Patuloy siyang nagluksa dahil kay Jose. Samantala, pagdating sa Ehipto, si Jose ipinagbili ng mga Ismailita kay Potifar, punong kawal ng Faraon at kapitan ng mga tanod sa palasyo. Chapter 38. Si Judah at si Tamar. Hindi nagtagal at humiwalay si Judah sa kanyang mga kapatid at nagpunta sa Adulam at nakipanirahan kay Hira na pangasawa niya. Roon ang anak ni Suwa, isang Kananiyo. Nagkaanak sila ng 3 lalaki. Ang ipinangalan sa panganay. Ang pangalaway Unan at Sela naman ang pangatlo. Si Judah ay nasa Kizib nang ipanganak si Sela. Pinapag-asawa ni Judah ang kanyang panganay na si at ang napangasawa nito'y si Tamar. Napakasama ng ugali ni kaya't nagalit sa kanya si Yahweh at siya ay pinatay. Kaya't sinabi ni Judah kay Unar, tungkulin mong sipingan ang balo ng iyong kapatid upang magkaroon siya ng mga anak sa pamagitan mo. Alam ni Onan na hindi ituturing na kanya ang kanyang magiging anak niya sa kanyang hipag, kaya itinapon niya sa labas ang kanyang binhi upang huwag magkaanak ang kanyang kapatid sa pamamagitan niya. Ito'y kasuklam-suklam kay Yahweh, kaya pinatay rin siya. Sinabi ni Judah kay Tamar, umuwi ka na muna sa inyo at hintayin mong lumaki ang bunso kong si Sela. Sinabi niya ito dahil sa takot na baka mangyari kay Sela ang sinapit ng kanyang mga kapatid. Kaya't umuwi muna si Tamar sa kanyang ama. Hindi nagtagal at namatay ang asawa ni Judah. Matapos ang pagluluksa, nagpunta si Judah sa Timnat
para tignan ang paggugupit ng kanyang mga tupa. Kasama niya ang kaibigan niyang si Hira na taga Adulam. May nagsabi kay Tamar na pupunta sa Timnat ang kanyang biyanan. Pagkarinig nito, hinubad niya ang kanyang damit panluksa. Nagtalukbong siya at naupo sa pagpasok ng Inaim, bayang nadadaanan patungo sa Timnat. Ginawa niya ito pagkat alam niyang binata na si Sela, ngunit hindi pa sila ipinakakasal ng kanyang biyanan. Nakita ni Judah si Tamar, inaakala niyang ito'y patutot sapagkat may takip ang mukha. Lumapit siya at sinabi, "Halika, paligayahin mo ako." Hindi niya alam na ito ang kanyang manugang. "Anong ibabayad mo sa akin?" tanong ng babae. Sumagot si Judah, "Padadalhan kita ng isang batang kambing." "Payag ako," sabi ng babae, "kung binibigyan mo ako ng isang sangla hanggat hindi ko tinatanggap ang ipadadala mo." "Anong sangla ang gusto mo?" tanong ni Judah. Sumagot siya, "Ang iyong singsing na pantatak kasama ang kadena at ang tungkod mo." Ibinigay niya ang hiningi ng babae at sila'y nagsiping. Nagdalang tao si Tamar, pagkatapos umuwi siya at inalis ang kanyang talukbong at isinuot na muli ang kanyang damit panluksa. Pag-uwi ni Judah, sinugo niya ang kaibigan niyang taga-Adulam upang dalhin sa babae ang ipinangako niyang kambing at kunin naman ang iniwang sangla. Nagtanong-tanong siya sa mga lalaking taga roon at ang sagot ng mga ito'y walang gayong babae roon. Nagbalik kay Judah ang kanyang kaibigan at sinabi ang naging bunga ng kanyang lakad. Kahit sinabi ni Judah, "Hayaan mo na sa kanya ang iniwan kong sangla, baka tayo pagtawanan pa ng mga tao." Dinala mo na sa kanya ang kambing, ngunit wala siya roon. Makaraan ang 3 buwan, may nagsabi kay Judah, "Ang manugang mong si Tamar ay naglaro ng apoy at ngayon nagdadalang tao. Ilabas ninyo siya at sunugin." Ang utos ni Judah habang siya ay kinakaladkad na palabas, ipinasabi niya sa kanyang biyanan, ang may-ari ng mga ito ang nakabuntis sa kanya, "Tignan mo kung kanino ang singsing, kadina at tungkod na ito." Nakilala ni Judah ang iniwan niyang sangla. Kaya't sinabi niya, "Wala siyang kasalanan, ako ang nagkulang. Dapat sana'y ipinakasal ko na siya kay Sela at hindi niya ako muling sinipingan." Dumating ang panahon ng pagluluwal ni Tamar at na sumpungang kambal ang kanyang iluluwal samantalang siya'y nagdaramdam. Lumabas ang kamay ng isa at ito'y tinalian ng hilot na pulang sinulid upang makilala ang unang inaanak, ngunit ang itinuro ng sanggol ang kanyang kamay, iniurong ng sanggol ang kanyang kamay at naunang lumabas ang kanyang kakambal. Sinabi ng hilot, "Ano't nakipagsiksikan kang palabas?" Dahil dito, Faris ang pinangalan sa bata. Ang sanggol na may taling pulang sinulid ang huling iniluwal at ito'y pinanganlang Zara. Chapter 39. Si Jose at ang asawa ni Potifar. Pagdating sa Ehipto, si Jose pinagbili ng mga Ismaelita kay Potifar, ang kapitan ng mga tanod sa palasyo ng Faraon. Sa buong panahon ng paglilingkod niya sa bahay ni Potifar, sumasa kanya si Yahweh. Anumang kanyang gawin ay nagtatagumpay. Napansin ito ni Potifar, sa tuwa niya ginawa niya itong katiwala sa bahay at sa lahat niyang ari-arian. Mula noon, pinagpala ni Yahweh ang buong sambahayan ni Potifar dahil kay Jose. Umunlad ang kanyang kabuhayan, ipinagkatiwala ni Potifar kay Jose ang lahat, maliban sa pagpili ng kanyang kakanin. Si Jose matipuno at makisig. Dumating ang panahon na kinahumalingan siya ng asawa ni Potifar. Sinabi nito, "Sipingan mo ako." Tumanggi si Jose at ang sabi, "Panatag po ang kalooban ng aking Panginoon sapagkat ako'y narito." Ginawa niya akong katiwala at ipinabahala niya sa akin ang lahat sa bahay na ito, maliban sa inyo na kanyang asawa. Hindi ko po magagawa ang ganyang kataksilan at pagkakawasala sa Diyos. Hindi pinansin ni Jose ang araw-araw na pagsusumamo sa kanya ng babae, ngunit isang araw, nasa bahay si Jose upang gampanan ang kanyang tungkulin. Nagkataong wala roon ang ibang mga utusan, walang ano-ano'y hinawakan siya ng babae at sinabi, "Halina't sipingan mo na ako." Patakbong lumabas siya, ngunit nakuha ng babae ang kanyang balabal. Sa pangyayaring ito, nagsisigaw ito at tinawag ang mga katulong na lalaki. "Tignan ninyo, dinalhan tayo ng asawa ko ng Hebreyong ito para tayo hamakin. Sukat ba namang pasukin ako sa aking silid at gusto akong pagsamantalahan? Mabuti na lamang
at ako'y nakasigaw. Pasigaw ko pagsigaw ko'y kumaripas siya ng takbo at naiwan sa akin ang kanyang damit. Itinago niya ang balabal ni Jose hanggang sa dumating ang asawa. Sinabi niya rito, "Nako, ang Hebreyong dinala mo rito, bigla na lamang pumasok sa aking silid at ibig akong pagsamantalahan nang ako'y sumigaw, kumaripas ng takbo at naiwan sa akin ang kanyang balabal." Nagalit si Potifar nang marinig ang sinabi ng asawa, kaya't ipinahuli niya si Jose at isinama sa mga bilanggong tauhan ng Faraon. Ngunit si Jose ay hindi pinabayaan ni Yahweh. Ang bantay na ng bilangguan ay naging napakabait sa kanya. Si Jose ay ginawa niyang tagapamahala ng lahat ng mga bilanggo at siya ang tanging nagpapasya kung ano ang gagawin sa loob ng bilangguan. Hindi na halos nakikialam ang bantay ng bilangguan na ginagawa ni Jose sapagkat alam niyang si Yahweh ay kasama nito sa lahat niyang gawain. Ayan, dito po muna tayo magtatapos mga kaibigan sa chapter 39. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Maraming salamat po sa inyong suporta. At patuloy po nating hilingin na tayo po ay pagpalain ng ating Diyos sa bawat area po ng ating mga buhay. Maraming salamat po sa Panginoon sa inyong mga buhay. Bukas po muli magkikita po tayo muli dito po sa aking bagong YouTube channel. Bye-bye po.